Hello guys, at ngayon naman ay mag-start na tayo para sa second video. And kung na-miss nyo yung first video, pwede nyo balikan sa may channel natin. And mag-subscribe na din kayo, tapos share, like, and of course mag-comment na rin Ayan, so maraming salamat. And yung second video natin, mag-update lang tayo ulit. Wait na, nasa na yun? Ito, ayan. So, update na tayo. Start with SEC. So, weekly chart. Okay, so mukhang nasusustain naman, pero still, walang breakout. No, ayan much better kasi kung mag-close ng sa taas nung green box, no? Kaya para medyo safe. Since hindi pa naman close to, since tayo weekly, kaya tingnan natin Of course, Wednesday ngayon, Thursday, meron pa tayo Friday. Of course, i-monitor natin to from time to time. And sa daily chart, so still namumula pa rin. And kaya tignan natin, no? So kung hindi magko-close, possible malaglag ulit tayo, guys. Okay, pwede tong gumapang hanggang dito sa may 33. Ayan So pwedeng ganyan ulit yung mangyari. Ayan, pero pagka nag-breakout to, of course, mas magiging maganda na itsura niya kasi mukhang pa-uptrend na siya, no? So far, looks good naman. Ayan, pero yun nga yung problem natin, yung sa may resistance na yun, for SEC. Next, DMC. So, halos di rin to gumagalaw. Same pa rin, nandun pa rin malapit sa may resistance. Ayan, kung titingnan natin, medyo nagbabadya na tong stock, no? Of course, possible bearish crossover. Tapos, malapit sa resistance. So, ano pa ba yung natin dito? Yung magiging conclusion. So, it means possible na malaglag, no? So, yung first stop, 11.2. Yun yung second stop natin, yung mismong trend line. Malapit yan sa 10.7 to 10.6. Ayan, since still valid pa naman din yung ating trend line dito, no? Since 2021. Sa daily chart, ayan, so kung titignan natin, talagang grabe yung kapit dito. Diba, resistance pa din to, guys, pero hindi siya maka-breakout. Kulang ng push, guys. Ayan. Next natin, LTG. Check natin kung may progress ulit. So, mukhang walang progress at nalaglag na. Ayan. So, dito mukhang doji. Di pa naman kasi nag-close to, kaya sa Friday, of course, malalaman na natin. So, still, hindi pa rin po natin to masasabing bullish because yun nga, di pa rin tayo nagbe-breakout sa taas Okay, plus ito pang 200-day moving average. Of course, still possible pa rin malaglag dito yan sa may trend line. Somewhere here, malapit sa 9.45 or 0.4, 9.4. Ayan, So, may trend line tayo dito, guys. Of course, hanggat hindi nagbe-breakout nga dun sa may natin, horizontal resistance, medyo mahirapan tayo dito. So, ang siste kasi parang na-feel lang yung dito, gap down, Okay, tapos ayun na.
So mukhang babalik na ulit sa baba. Since overbought na tayo dito and possible bearish crossover for LTG. Ayan. Of course, yung support natin nandito yan sa 9.9 first. Tapos yung second support may confluence doon sa may 200-day moving average. Malapit yun sa 9.7. Ayan, no? Next, PL. Check natin PLDT. Okay. Of course, pinitik hanggang dito, no, sa 1.5. And right now, nasa 1.4 na lang. So, of course, medyo hirap dito. Like this one. Mahaba yung wick. Tas dito rin mahaba yung wick. So, wag naman sana mangyari yung ganitong disaster, for TEL. Pero still, kung i-check natin, intact pa naman yung trend line dito. Same yung support, no? If ever naman na malaglag ulit dito. Ayan, sa 1445. Ayan. Still intact, guys. Check natin. And overall, yung big picture. So, yun po kasi ang pinaka-importante. And, kung papansinin natin sa weekly, possible crossover to, no? Bullish crossover, it means kahit na malaglag yan, kung magko-crossover tayo sa weekly. So, medyo magandang pangitain yun for TEL, no? Sideways siya since 2016. Ayan. So, of course, magiging bullish to once na mag-breakout tayo sa 1950. Okay, pataas, no? Daily chart, check natin. Same lang din. Ayan. So, possible, of course, babalik tayo dito sa may pinakamalapit na support for TEL. ALI next. So, sa weekly, same pa rin. Nasa danger zone pa rin to, guys. Ayan, no? So, every time na ito nagkakaroon ng big pullback. Okay? Kaya take note for this one. And kung papansinin natin, nasa resistance na din kasi to. So, saan yung resistance na sinasabi natin? So, ito po yun. Somewhere here. Yan. Save na natin para meron tayong reference. So, ito guys, yung ating resistance may confluence dito sa may stock, overbought. So, nasa resistance na rin to kasi. Then, sa daily chart, just in case, overbought na rin dito. Pwede na mag-pullback, guys. Plus, may gap dito na pwedeng ma-fill once na magkaroon ng pullback, no? Of course, yung natin dito, minimum pullback hanggang dito. Sa 37 point something. 37.22 para ma-fill lang yung gap up. Okay. Ayan. And yung last, globe. Check natin yung globe, guys. Weekly. Medyo namumula. Okay, parang bearish harami, no? Parang bearish harami candlestick to, guys. Ayan. So, tingnan natin. Medyo namumula na kasi dito sa weekly, eh. So, same setup pa din yung support dito, guys, sa somewhere here sa may loob ng green box to 150. So, saan yun?
dito yun, malapit sa may 200-day moving average. And para mas natin, identify, ito po siya. Hindi hindi nag-breakout sa may trend line, hindi nakabalik, no? So, anong nangyari is retest lang siya. Ayan, tas failed. O, ayan. So, tingnan natin, Let's see, guys, kasi crossover na to. Kahapon ba or... kahapon nga. Support, ito. Ayan, sa 2150, Then, I think, tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.